Magandang araw ho mga kababayan. Muli ho tayong nagbabalik sa ating live. Nako, maritesan muna tayo mga kabayan. Meron na ho daw mga kabayan, ipapakulong. Nako, sino kaya ito? Pero bago lahat, mga kababayan, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating home YouTube channel. Muli, ako po ang inyong host, Brothers Travelers Tanchan. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng makakapanood ngayong araw ito. Panibagong video reaction, highlights, opinion, at ang inyong masasaksiyan dito. Tama ho ang narinig nyo kanina, mga kababayan. Correct, wala hong pagdududa. Ano ho, nagkalaglagan ng sagad-sagaran. Tama ho ang narinig nyo, Martin Romualdez at si Tambaluslos, ay pakukulong na. Ito hong si BBM ay ipapakulong na. Si Saldico ipapakulong na. Ano nga po ba totoo? Alamin ho natin mga kabayan, ayon po sa ulat. Alright. Okay. So, ito na nga yung atin hong bibigyan ng reaction mga kababayan. Ang sabi ho rito, Marcos say a case of plunder of anti-graft and indirect bribery may be filed against sa former House Speaker Martin Romualdez and a former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ako at as the ICI is seems to submit its finding to the ombudsman. Malakas naman ang loob natin, ayan na ho, may lakas na daw loob mga kabayan, si Bongbong Marcos, na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. Pakisarado po yung mga darinig ko yung sound sa baba. Pasensya na ho may pumasok sa studio natin. Okay, thank you. Malakas naman ang loob natin, yung ombudsman, ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya at kung saan tayo dinadala ng ebidensya. Pupunta ang ating investigasyon, sabi ho ni Marcos. Ito ay tungkol sa mga investigasyon na dating Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso of plunder, anti-graft, and indirect bribery, saad pa ho ni Bongbong Marcos. Ayan. So mga kababayan, yung mga pinsan, etong si Kasin, ayan si Kasin, mukha ho mga kabayan, nilaglag na rin. Ayan, mukhang ilalaglag na rin ito hong si Kasin. Yun. Ako naniniwala na talaga ako. Talagang yung mga sinasabi ho mga kabayan ni Kapersi talagang mahiligong maglaglag mga kabayan. Ito hong si Bongbong Marcos, ang pamilya Marcos. Okay. Ano pang hinihintay ho natin mga kababayan? Ang hinihintay ho ng taong bayan ngayon, eto. Maligtas lang ho mga kababayan ang kanya hong sarili. Again, uulitin ko ho, ay handa ho mga kabayan, handa po mga kabayan na isakripisyo na ho yung mga nakapaligid sa kanya, wag lang kung madawit at masama mga kabayan, ito hong si Bongbong Marcos. Yan ang kwento, yan ang totoo Oy, mga kababayan, ito pa, mas matindi ho ito. Usapan hong pera mga kababayan Usapan ng pera, usapan ho ng korupsyon. Marami ho ang nagtatanong at nagtataka dito ho kay Kulupeng. Si Mang Kulupeng, si Mang Kulupeng Lason. Si Mang Kulupeng Lason, mga kababayan, ay nagpapanukala po siya ngayon ng ito ho ang panukala niya. Nagpapanukala ho si Peng Lacson o si Kulupeng, mga kabayan. Si Lacson ay sinusulong ang 250 million pondo para palakasin ang Anti-Corruption Office. Isinusulong ni dating Senador Pinky Lacson ang paglalaan ng 250 million sa 2020 national budget para suportahan ang bagong nio-organisang Judicial Integrity Office o JIO, ang ahensya na nakatalaga sa pagpapatibay ng integridad at pagsugpo ng korupsyon sa hudikatura. Ayon kay Lacson, maliit na halaga ang naturang pondo kumpara sa daang-daang bilyong piso na nawala dahil sa korupsyon taon-taon. Anya, mahalaga ang sapat na pondo at kagamitan ng JIO
Kala ko GIL upang mapalakas ang investigasyon na masigurong may pananagutan ang nasa loob ng sistema ng hustisya. Ang JIO ay pinalakas sa ilalim ng mga reformang pinatutupad ng Korte Suprema ay inaasahang mangunguna sa mga investigasyon sa pagpapatupad sa international accountability sa hudikatura. Binigyang diin ni Lacson na simula 2027, ang hudikatura ay kinakailangang magsumiti ng saritong panukalang budget sa Kongreso alinsunod sa Judicial Autonomy Act, Republic Act 12233, isang hakbang na nagtataguyod ng fiscal independency. Inilagay sa ngayon ng diskusyon ang panukalang pondo habang tinatapos ang mamabara ng 2026 national budget. Ito. Ang napansin ko lang ho dito, pera na naman ho na tumataginting na 250 million pesos. Alam nyo ho, hindi na ho natin kailangan ng 250 million pesos Kung magagamit lang po, mga kababayan, ng tama at hustong paggalaw ng pera, yun pong na hinahawakan ngayon ni Bongbong Marcos na bilyong piso. Alam mo, humihingi ka ng 250 million pondo para palakasin ng Anti-Corruption Office. Samantalang si Bongbong Marcos, bilyon na ang hawak dyan sa intelligence funds para madiskubre o magkaroon siya ng intelligence kung sino yung mga nagnanakaw. Hindi pa rin niya ho, mga kabayan, mahagi-hagilap, mga kababayan, kung sino ang mga nagnakaw. Ito ho, Pinky Lacson. Ito, mga kababayan, pera na naman ho, mga kabayan, ito Sa mga nakakapanood ho sa ngayon sa team replay, mga kababayan, maliwanag po na itong ginagawa po, mga kababayan, ni Ping Lacson, imbis na ho sabihan niya yung kanya hong presidente, oy, Mr. President, ba't hindi natin galawin yung confidential fund mo at saka yung intelligent funds mo para magamit natin, matukoy natin yung mga magnanakaw sa ating bayan. Sa halip po, mga kababayan, kukuha na naman po, mga kababayan, ng pera, ito hong si Ping Lacson, para ho, mga kababayan, lagyan ng pondo sa anti-corruption. Di pera na naman. Di wow na naman, mga kababayan. So, pakikomento nyo nga, mga kababayan, kung ano ho ang masasabi nyo, dyan po kay Pinky Lacson. Ayan, oo. So, mga kababayan, again, uulitin ko po, panibago yan. Panibago na naman yan. Okay, panibagong pondo yan. Okay, si Pinky pa rin ho, mga kabayan, ang ating pag-uusapan ngayon. Mayroon na po, mga kabayan, meron na po, mga kabayan, bagong tagapagsalita ho, si Bongbong Marcos, at pinalitan na nga ba ito hong si Claire Castro? Alamin po natin yan. Bakit ko sinabi na meron na pong bagong spokesperson ito hong si Bongbong Marcos. At mukhang mawawala na ho, mga kabayan, si Claire Castro. Alamin ho natin kung sino po ang bagong spokesperson na sinasabi ko. Oy, ba't itong lumitaw? Okay, basahin ho natin. Ang sabi po dito, Senator Lacson inamin ng kaawa-awa kay PBBM sa gitna ng personal issue at aligasyon ni Senator Amy. Inamin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na lubos siyang naawa kay Bongbong Marcos Jr. dahil sa pinagdadaan nitong issue kasama na ang mga paratang ni Senador Amy Marcos. Matatanda ang ibinunyag ni Senador Marcos na gumamit umano ng pinagbabawal na gamot o drug use ang Pangulo. Ayon kay Lacson, lubos siyang naawa sa Pangulo noong mapanood niya ang revelasyon ng sariling kapatid nito. Bilib din ho ko kay Lacson. Una ho, mga kabayan, naawa siya sa adik na Pangulo. Di ba? Ang ano ho dito, hindi siya naawa sa taong bayan. Mas naawa ho si Lacson dito kay Bongbong Marcos. Hindi siya naawa sa mga bilyong Pilipino na napaparusahan ho ng gobyernong Marcos. Imbis na ho
samahan ho tayo, mga kabayan ni Lacson, at sige nga, paimbestigahan nga na to kung gaano katotoo. Aba, iba ho mga kabayan ang ginawa ni Lacson. Una ho mga kabayan, ginagawa pa na kumukuha sila ng simpatya sa masa. O, di ba? Kaya mga kabayan, hindi ako magtataka, mga kababayan, hindi ako magtataka, kung bakit, kung bakit, ganito ho magsalita si Lacson. Imbis na ho imbestigahan niya si Bongbong Marcos, hindi niya po ito iniimbestigahan. Bakit? Yan nga ang tanong Marami ho nagtatanong, bakit? Ngayon mga kabayan, pero bago tayo dumako dyan, sa sobra po na marami pong di umanong nagmamahal kay Bongbong Marcos. Ito tayo Ang sabi po mga kabayan, sa sobra po mga kabayan, nang nagmamahal kay McCoy Jr., ipapakita ho natin mga kabayan Kasi sinasabi nila mga kabayan, napakarami po mga kabayan ng supporter ni Bongbong Marcos. Marami ang gusto kay Bongbong Marcos. Di ba nakikita ho natin sa Facebook? Nakikita ho natin mga kabayan. Diyan po sa mga propaganda, sa mga trolls nila. Ito mga kabayan, supporter ni Marcos sa Circle po. Diyan po sa kahabaan yata ng Espanya going to Quezon City Circle. Ito po mga kabayan ang makikita ho natin. Kitang-kita po kitang-kita po halos hindi humahulugan mga kabayan ng karayom sa sobrang supporter ho ni Bongbong Marcos. Tama ba? Naduling lang ako. Nilangaw mga kabayan. Panis. Ibig sabihin, wala na akong naniniwala diyan kay Bongbong Marcos. Nasaan yung sinasabi nyo maraming nagmamahal kay Bongbong Marcos. Tingnan ho nyo mga kabayan sa Quezon City Circle kung papaano ho nilangaw ang kanila hong rally. Kitang-kita po mga kabayan ang ebidensya na Protect BBM, siguro estimate ko wala man 100 ito. Hindi man napuno ho yung circle, hindi man nakalahati yung circle. Kitang-kita ho. Sila na lang ho yung mga tangalista ho mga kabayan. Sila lang yung mga tanga na naniniwala ho kay Bongbong Marcos. Yan ho natitirang yan. Ayan ho, Protect BBM, bantay demokrasya, bantay kapayapaan. Di ba? Ayan ho. Ayan pa, may nagay pa. Ayan ho. Nakita nyo? Anto? Abakada, pader. Ano to? Movement. Ano to mga to? Lipi. Ano yan? Lipi FTNY. Ayan movement. Makikita ho mga kabayan, sila na lang ho mga kabayan ang naniniwala. Yan lang ho ang maniniwala kay Bongbong. Grabe! Grabe ho, ang daming langaw. Nilangaw ho mga kabayan ang rally ho kay Bongbong Marcos. Ayan. Grabe no? Tindi. Grabe ho yung pagkakaroon ho ng yung kalangaw-langaw. Grabe. Ika nga mga kabayan. Tapos palalabasin ho nila sa mga Facebook ngayon, marami ka nagmamahal. Marami ang nagmamahal dito kay Bongbong Marcos. Yan papalabas sila Sobrang daming pagmamahal. Ngayon, ito ho. Ito na tayo. Pinapaingay ho lang ngayon, itong si Amy Marcos mga kabayan ay hindi tunay na kapatid. Hindi tunay na kapatid ni Bongbong Marcos. Ito ho pakinggan nga ho natin mga kabayan. Ngayon ni Sandro, ang kwentong hindi raw ako tunay na kapatid. Sige, kung talagang nais nilang tapusin ang lahat ng duda, handa akong humarap. Magpapa-DNA test ako. At sila naman ang magpa-hair follicle test. Yun! Ngayon, yaman din, ayan. Kasi puro dakdak lang ho mga kabayan, ang kabilang kampo. Ito hong sina Sandro, itong sina Marcos. Hindi tunay na kapatid.
So, o sabi niya, kung hindi ako tunay na kapatid, handa akong kinasahan ho ni Amy Marcos, ito hong mga kamag-anak niya, na handa akong magpa-DNA test. Pero magpa-drug test kayo. O ngayon mga kabayan, bigla naman ho mga kabayan na nahimik, ito hong kampo ni Marcos. Kasi ho, kinakatakutan ho nila, ito ha, maganda ito, magkakaalaman na kung totoong sino nga talaga si Amy Marcos. Ha? Kasi ho mga kabayan, pinapalabas ho nung pamangkin, si Charis, hindi tunay na kamag-anak. Bakit? Para sa kanila, yung ading na tinatawag dito, yung inililigtas niya ho yung kapatid niya sa mga adiktos, sa mga nakapaligid na mga adiktos, hindi patunay na kapatid. Ayan. Ngayon, yun ang pagkakaintindi nila. Kasi masisira ho. Ako, ang panlaban ho ni Bongbong Marcos dyan, mga kababayan, napakasimple lang eh. Para sa akin ang pinakapanlaban ho ni Bongbong Marcos dyan, magpa-drug test na ho siya. Kaya lang ho mga kabayan, ang inihingi ho drug test, hindi ho yung drug test nung bago tumakbo ng halalan. Hindi po yun. Ang tinutukoy pong drug test, yung kasalukuyan, at hindi ordinaryong drug test ito. Ito po yung tatawag na drug test na hair follicle drug test, na kung saan, mga kababayan kong nakikinig ngayon, na dapat itong drug test na ito ay isagawa, hindi po ito tinatago. Ipapakita po ito, maraming manunood sa grandstand, pumunta ang mga loyalista, lahat welcome, at doon, yun lang ang gagawin ni Marcos, magpapa-drug test, at lahat ng involved, pati yung anak, at doon mismo, hihintayin ho, lumabas, at merong mga representante sa bawat kanya-kanya ko nga nagbabantay doon sa resulta, hindi yung mamanipulahin ho yung resulta. Di ko ba? Yan ho, dyan ho sila natatakot. Ito hong si pamilya Marcos. Pero, ito hong ate, kinasahan Kinasahan mga kabayan, Walang takot, walang palusot. Kung katotohanan ang hanap, ito walang takot, walang palusot kung katotohanan ang hanap. Ayan. ang pinakamalinaw na paraan para patunayan kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Correct! Kasi pwede sa kwento, sa salita, pwede kang mag-deny hindi ako adik, hindi kami adik. Paano patunayan hindi ka adik? Kinakailangan magpa-drug test ka. Puro palusot na lang ho, alibay yung ginagawa ho ng pamilya Marcos, ito si Charis, si Marcos, hindi ako gumagamit. Paano nga na malalaman kung hindi ka magpapadrug test? Ito na nga ho mga kabayan, tama ho ba ginawa ni Marcos dito o hindi? Tama ho. Kasi ho mga kabayan, hindi ho ito buong pampamilya lang. Nakasalalay ho ang buong Pilipino, dito ho sa isang tao na kung ang namumuno ho ay adiktos at bangag, talaga hong napakadelikado ho at ilalagay po tayo sa kapahamakan. Teka, ano ho ba mga kabayan ang mga senyales na talaga hong bangag itong si Macoy Jr., itong si Damo Jr.? Una ho mga kabayan, makikita ho yung kanyang pangang. Pareho yung gigil, ika nga. Pangalawa ho mga kabayan, maraming beses at kapansin-pansin ho na hindi nagtatrabaho. Iba ho yung sinasabi niya sa realidad na nangyayari. Ganyan ho talaga yung mga addictus Benedictus. Bakit? Ganyan ho yung kanila hong imagination. Yung imaginary nila, ganun ho kalupit. Kaya ho mga kabayan, sabi ng kanyang kapatid, ay eto na. Gustong paingayin ni Sandro ang kwentong hindi raw ako tunay na kapatid. Sige, kung talagang nais nilang tapusin ang lahat ng duda, handa akong humarap. Magpapa-DNA test ako. Ayun. Paano ba to? Sandro, paano to, Bongbong? Yung para magkaalaman lang. Ngayon, eto na. At sila naman ang magpa-hair follicle test. Ay, hindi sila papayag dyan. Kasi magkakaalaman na addict sila. Di ba? Ngayon, para ho sa kaalaman ng lahat, para mawala na ho ang agam-agam, di ho kapag nag-negatibo siya, di mas pagtitiwalaan pa siya ng taong bayan. Pero marami ho sumisigaw. Ang sabi ho nila, isa na lang daw ho ang bato ni Bongbong Marcos. Ibig sabihin, may tahi siya dito sa katawan, di ba? So ipakita ho yung tahi. Pero mga kabayan, ang sabi ni Amy Marcos, inoperahan siya
mga kabayan, sa gout ba yun? Sa tuhod. Pero walang binanggit si Amy Marcos tungkol ho sa pagkaka-opera o pagkaka-donate, mga kababayan, ng bato. Dahil sa akin pagsusuri, mga kabayan, ito dahil sa akin hong matinik na pagsusuri, ika nga, matinik talaga. Oo. Napag-alaman po natin, hindi daw po mga kababayan, again hindi daw po mga kababayan, nakapag-donate. Hindi daw nakapag-donate itong si McCoy Jr. dahil hindi raw ho nag-match sa kanya hong tatay. So, ibig sabihin, talagang dalawa pang bato nito kung gano'n. Di ba? Okay. Alam nyo, ganyan ang kasimple yan. Kapag magpapabor sa kanila, kakagatin ho nila yung hamon. Pero pag hindi ho magpapabor sa kanila ang hamon, mga kabayan, wala silang alam o kaya mananahimik po sila. Ngayon, balikan lang ho natin to mga kabayan. Ang sabi ho nung isa ho sa mga attackers ho ito, Attackers ito, si Gadon. Sabi ho ni Gadon, hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni PBM ang milyong-milyon na mga Pilipino. Kung milyon-milyon yan, bakit ho nilangaw ho yung circle po ninyo? Kung milyon-milyon ho, yun pong yung pinakita ko kanina, mga kabayan, kung milyon-milyon po ang sumusubaybay sa kanya, nagrally po, nagrally po ang administrasyong sa administrasyon. Nakita nyo naman ho mga kabayan, ito sinasabi ho natin mga propagandista. Itong si Bobong Gadon at Disbar. Bobong Gadon, milyon-milyon, pero langaw yung rally ninyo diyan sa Quezon City Circle. Di ba? Diyan sa Quezon Abian, di ba? Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ng BBM ang milyong-milyong mga Pilipino, tapos makikita mo milyong-milyong nasa likod niya. Wala man huwatang 100. Di ba? Langaw. O siya mga kabayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe mga kabayan sa ating YouTube channel. At abangan nyo pa po mga kabayan ang susunod nating mga i-upload dito po sa ating humunting tahanan. Muli, ako po ang inyong host, Traveler Stancha, nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpalang araw. Keep safe, always God bless, and always God first. Mabuhay po kayo.